Welcome back to another video. So sa video na to, pag-uusapan natin is about elastic collision and inelastic collision. Pero later on, isosolve natin yung last worded problem natin sa week 8 LAS natin. And about ano lang naman yon, perfect elastic collision. So let's get started. So first, ito nandito sa ano natin ngayon sa screen, yung definition ng isang elastic collision. But before that, let's define first what is collision. So, collision, very common naman na yan sa atin. Collision happens when two objects or two bodies collide. So, nangyayari ang collision kapag merong two objects or two bodies na nagkakabanggaan. So, ngayon, pag-usapan natin naman ngayon yung elastic collision. So, sabi dito, an elastic collision is an encounter between two bodies in which the total kinetic energy of the two bodies remains the same. So, to remain the same siguro lang ta. So, ang ano dito, sinasabi dito, kapag ang two bodies daw, or two objects, nagkabanggaan, then after nung collision, after nila magkabanggaan, same pa rin yung kinetic energy nila, walang nawala, walang nabawas. Yun yung sinasabing elastic collision. So, ano ba yung example? Siguro for example, merong dalawang bola. Ayan, after nilang yung isang bola papunta dito, and then yung isang bola dito. So, opposite direction sila. So, nung nagkabanggaan sila, yan, for example, nagkabanggaan sila. After nilang magkabangga, nag-separate ways lang sila. Nag-ano lang sila, nag-move lang sila into opposite direction. Ayan. Yung isang papunta sa right, pumunta sa left. And then, yung papunta sa left, pumunta sa right. So parang walang nangyari, hindi sila nag-stick together, walang nangyaring pagkakaroon ng deformation between the sa two balls. Kumbaga, nag-bounce back lang sila. So ito yung isa sa mga example ng elastic collision. So ngayon, para mas maintindihan natin ano ang elastic collision, bigay din natin ngayon first, o identify din natin first ano yung inelastic collision. Ganito siya, inelastic. Ito yung kabaliktaran ng elastic collision. So, kapag nangyayari ang inelastic collision naman, merong pagbabago sa kinetic energy. Nawawala o nababawasan yung kinetic energy kasi yung kinetic energy na yon nagagamit yon para mag-stick yung dalawang bagay na yon, yung dalawang bagay na nagkabangga, o naman yung iba naman sa kinetic energy nako-convert siya into other forms of energy. So ito, papakita ko yung example. Oops, ayaw lumitaw. Ayan. So isa sa mga example dito is yung car crash. So kung mapapansin nyo, yung two objects na yan, after ng collision, nag-stick together, magkadikit. Ayan, nakikita nyo. Magkadikit yung dalawang kotse. So, yung kinetic energy nabawas kasi nagamit yung kinetic energy nila para mag-stick together sila. And then, yung ibang kinetic energy, nako-convert siya sa ibang klase ng forces. For example, kapag nagkabanggaan yung dalawang kotse, naririnig natin yung sounds ng pagkabunggo, yung sound ng car crash. Kaya may malakas tayo naririnig na tunog kapag nagkabunggo kasi yung kinetic energy ng dalawang kotse, nung after nilang mag-collide, na-convert into sound energy, and yung iba na-convert din to heat energy, and yung iba nagamit para mag-stick together yung dalawang object. So, car crash, ito yung isa sa mga example ng inelastic collision. So, ulitin ko, elastic collision, kapag walang nawala sa kinetic energy, walang nabago, and makikita nyo dito, katulad ng example ko kanina, dalawang bola na nagkabungguan pero nag-bounce back lang. Hindi sila nagkadikit, hindi na deform, walang nasira sa kanilang dalawa, nag-bounce back lang, nag-iba lang yung direction after ng pag-collide nila. So yun, I hope sana nakatulong yung explanation ko. Ngayon proceed na tayo dun sa mismong worded problem natin sa week 8. A 3 kilogram cart siguro to, na typo lang doon. So a 3 kilogram cart moves at 8 meters per second, strikes a 2 kilogram cart that moves 5 meters per second in the same direction. What is the final velocity of each cart if the collision is perfectly elastic linear collision? So, nabanggit lang yung term dito na perfectly. So, it means lang na walang nangyaring conversion ng energy. So, kahit small amount lang ng kinetic energy, walang nangyaring conversion into other forms of energy. So, nagstay lang kung ano yung naging amount, kung ano man yung amount, initial amount ng kinetic energy ng dalawang objects before collision, nag-remain pa rin the same
after ng collision. So, same lang din. So, ngayon, ang pinapahanap sa atin is final velocity of each cart. So, hanapin natin is yung final velocity nung unang cart and then final velocity nung pangalawang cart. Kasi meron na tayo ditong given initial velocity of 8 meters per second sa unang cart and 5 meters per second na initial velocity dun sa pangalawang cart. So, paano ba to? Sabi kasi dito, yung dalawang cart, for example, ito yung cart, papunta siya sa ganitong direction, 8 meters per second, sabi. Tapos, meron ding isang cart na papunta sa ganitong direction, yung speed niya naman is 5 meters per second. So, papansin nyo, pareho sila ng pinupuntahan na direction. Pero kung mapapansin nyo, yung unang cart, 8 meters per second. So, eventually, magka-catch up siya dun sa 5 meters per second kasi mas mabilis siya. So, later on, ang nangyari, nag-collide sila. Binangga nung 8 meters per second yung cart na 5 meters per second yung bilis ng takbo. So, eventually, nag-collide sila. Kaya sinabi dito na in the same direction sila. So, nun, after makapag-catch up ng 8 meters per second dito, nagkaroon na ng perfectly elastic linear collision. So, ngayon, pinapahanap sa atin is final velocity nung first cart and final velocity nung pangalawang cart. So, ano ba yung formula na gagamitin natin? So, yung formula, medyo mahaba-haba. Pero, first, sulat muna natin yung mga given bago dun sa formula. So, meron tayong mass 1, mass sub 1, o yung mass ng una nating cart, which is 3 kilograms. Sulat ko na lang 3. And then, mass sub 2. Mass sub 2 natin is 2 kilograms. Tapos, ano pa ba? Initial velocity ng first cart, which is 8 meters per second. Initial velocity ng second cart, which is 5 meters per second. Ayun. So, 5. So, ang hinahanap natin dito is yung final velocity ng unang cart, and yung final velocity nung pangalawang cart. Yan. So, itong isi-share kong formula to sa inyo, galing to sa medyo mahaba-habang pagde-derive. So, hindi ko na ipapakita dito paano na-derive, pero ito na lang yung gamitin nating formula. So, ito siya. Medyo mahaba-haba. So, para makuha yung final velocity ng unang cart, ito ang formula na kailangan natin gamitin. Mass sub 1 minus mass sub 2 all over mass sub 1 plus mass sub 2 times natin sa initial velocity ng unang cart plus medyo laki natin siguro. Ayan. Plus natin siya dun sa 2 times mass sub 2 all over mass sub 1 plus mass sub 2 times pa natin dun sa velocity nung initial velocity nung pangalawang cart. So, makita nyo mahaba-haba and baka magtaka nga kayo saan galing yung formula na yan. So, tulad ng sinabi ko, na-derive to. May ginawang derivation dito. So, ngayon, i-input lang natin yung mga values, i-plug in natin yung values, and then later on sa calculator, doon natin ilalagay minsanan. So, mass sub 1 natin is 3. Mass sub 2 natin is 2. Mass sub 1 natin, ayan, 3 at 2. So, dito naman sa baba, plus pag-a-add natin. Ayan. Tapos yung initial velocity natin sa unang cart, ayun, 8. So, sulat lang natin dito, 8. Plus 2 times dun sa mass sub 2. Mass sub 2 natin is 2. So, 2 times 2 over mass sub 1 plus m sub 2. So, 3 plus 2 over dun sa velocity ng pangalawang cart, initial velocity niya, which is 5. Yan, 5. So, ngayon, gagawin natin is simplify muna natin. 3 minus 2, positive 1. 3 plus 2, 5. So, magiging 1 over 5 to. 1 over 5 times 8, magiging 8 over 5. Mamaya natin na lang i-divide sa calculator. Sulat na lang natin sa fraction muna. So, yan, 8 over 5 plus 2 times 2, 4.
3 plus 2, 5. So, magiging 4 over 5 to. 4 over 5 times 5. Meron na tayong 20 over 5. So, 20 divided by 5 is 4. Ayan. So, ngayon tingnan natin sa calcu yung 8 divided by 5. Yung eksaktong ano niya. Ito. 8 divided by 5 is equal to 1.6. Plus natin doon sa 4. 5.6. Ayan. So, ang velocity natin, dun sa ang final velocity ng unang cart is 5.6 meters per second. Ayan. Ayan. So, nakuha na natin yung velocity ng first cart. So, pangalawa, hanapin natin yung velocity ng pangalawang cart. So, ngayon, derive tayo ulit ng formula. I mean, sulat ko na lang kagad yung nakaderive na formula. So, delete muna natin to para may space. Yan. So, ngayon sulat ko na yung formula for final velocity ng second cart. So, final velocity ng second cart is equal to 2 times mass sub 1 all over mass sub 1 plus mass sub 2 times sa velocity nung initial velocity ng unang cart. Then, plus sa mass sub 2 minus mass sub 1 all over sa addition o sum ng mass sub 1 and mass sub 2. Ayan, times natin dun sa initial velocity nung pangalawang cart. Ayan. Bago ko lang makalimutan, sulat ko na dito yung value na 5.6. Ayan. So, ngayon, proceed tayo dito. So, ngayon, katulad lang din nung kanina, input lang din natin ulit yung mga values. So, 2 times dun sa mass sub 1 natin, which is 3. Ayan, 2 times 3 yan. Mass sub 1 plus mass sub 2. So, bali magiging 3 plus 2 lang ulit ito. Tapos, times natin siya sa initial velocity ng una, 8. Plus, mass sub 2 minus mass sub 1. Mass sub 2 natin is 2. And, dito 3. 3 yung ano natin, mass sub 1. So, negative niyan to kasi 2 minus 3. So, mass sub 1 plus mass sub 2 ulit. Magiging, baliktad. 3 plus 2. Yan. Tapos, initial velocity ng pangalawang cart, which is 5. Ayan. So, ngayon, simplify natin ulit. 2 times 3, 6. 3 plus 2, 5. So, magiging 6 over 5. 6 over 5 times 8, 8. Magiging 48 over 5. Ayan. Plus natin sa 2 minus 3, negative 1. 3 plus 2, 5. So, negative 1 over 5. Negative 1 over 5 times 5. Negative 1. Ayan. So, convert natin to sa calcu yung fraction. 48 divided by 5 plus negative 1, 8.6. So, ito na yung final velocity natin dun sa pangalawang cart. 8.6 meters per second. Ayan. So, hindi pa tayo tapos dyan kasi alamin natin ngayon kung tama ba yung nakuha natin. So, merong way to check kung tama yung nakuha nating final velocity. Para at least hindi tayo nagdududa kung tama ba yung sagot natin. Pero sulat ko muna dito, 8.6. Ayan. 8.6 meters per second. So, ngayon, clear ko ulit to. And then, papakita ko yung way para ma-check natin kung tama yung nakuha natin. Ayan. So, ngayon, to check kung tama yung nakuha natin, merong formula. So, V sub 1 o yung initial velocity ng unang cart plus final velocity ng V sub 1 dapat mag-equal siya sa initial velocity ng pangalawang cart plus dun sa final velocity ng pangalawang cart. Yan. So, dapat kapag pinag-add natin yung initial and final velocity nung unang cart, dapat mag-equal siya dun sa sa sum nung
final velocity at initial velocity ng pangalawang cart. So, V sub 1 natin is 8. V sub 1 final natin is 5.6. Tapos, equate natin siya dito. So, V sub 2 is 5. V sub 2 final is 8.6. So, 8 plus 5.6, 13. 5 plus 8.6, ay hindi, okay, mali. Nagkamali ako. So, 8 plus 5.6, 13.6. Nakalimutan ko sama yung 0.6. Then, 5 plus 8.6, 13.6. Ayan. So, yun yung way to check if tama yung nakuha natin na final velocity. So, since nag-equal sila, using this formula, ibig sabihin, tama yung nakuha natin. So, nakita nyo, iba yung nakasulat dun sa answer key. And medyo na-confuse ako nung una, pero ito, nakita ko na-check ko naman na tama yung ginawa nating solving. So, thank you sa panonood, and I hope nakatulong tong video na to sa pag-solve sa LAS natin. Thank you guys. See you in the next video, and advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. God bless.